So, isa yun sa mga pinakamagandang experience natin nung birthday natin yesterday. Ayan guys, if ever mapadpad kayo dito, may mga stalls dito sa gilid. Okay, pasok tayo sa banga after nating magbayad. Fairness, masasarap sila. Ayan ang view guys. Diba? Grabe ang view. Ang ganda. Ang ganda. Pero ang ganda ng tubig, malinaw, promise. Maalat. Isa to sa mga stops. And kita nyo naman yung tubig guys. Sobrang linaw. Sobrang linis. Walang pangalan tong lugar na to. So paradise ang tatawag daw niya. Kasi lagi daw siya dito. So ayan, ang ganda ng view talaga, promise. Mamaya anuhin natin. Hanap tayo ng may iba pang mga view. So marami daw isda dito. Ayun. Apat sila. I encourage everyone to visit Saranda, Albania kasi Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our day 4 and our last full day here in Albania. So before anything else, if bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe. And please hit the notification bell for you to be updated on our latest uploads. Good morning guys! So today we are now here in Tirana, Albania. Alright, so we've been to multiple places and provinces because on the first day we went to Samil and we went to Seranda. We went to Permet as well. But I don't think I've done so many vlogs because I think I am just combining everything. Kasi parang masyado nang maikli yung mga vlog na na-videohan natin. Kasi mostly nga dagat and inaantay pa natin yung transfer ng mga video sa GoPro. So medyo matagal yung magiging posting nito dahil kailangan pa natin siyang i-allocate ng maayos para magkasunod-sunod siya. So for today, we will now be exploring the capital of Albania, which is the Tirana. And before anything else, I would like to give you a brief Airbnb tour. Yes guys, we've rented an Airbnb near the city or nasa mismong city talaga tayo. So for those international viewers, if you prefer to stay in the city and you are more than 4 people or 4 people at least, I suggest that you rent an Airbnb. So this Airbnb costs us like 35 to 36 euro or 36 pounds each person that's for 2 nights already guys. So it's really cheap and much more convenient rather than renting a hotel. I have nothing against hotels for those people who wants with free breakfast, but since you are in the city, I think it's much cheaper and we have a market near here kaya mas okay yun. So yung itinerary natin for today is mag-iikot-ikot lang tayo sa park, sa Bloco District. Bloco District is like their business district or entertainment district. We have seen some markets here sa vicinity. So it's a free day for us to explore the city itself. So talagang i-enjoy lang natin yung the whole day nang hindi tayo nababasa and all dahil it's time to take photos and pictures para mayroon tayo ma-post sa Instagram. So, please do follow us also on our social media accounts for more updates. It will just pop up here. I will not mention it anymore para hindi na tayo masyadong humaba. So now we'll start our Airbnb tour para makaalis na rin tayo. Okay, let's start off dito sa toilet. So, meron ditong meron ditong dalawang washing machine. I think the other one is dryer. So, you can use that for free as well. Medyo madumi kasi makalat talaga at natalsik yung sa tubig. We have sink. May heater naman din yung toilet natin. So, hindi mahihirapan pag naligo if you will come here on a different season. Ayan. Yan yung laman ng ating toilet. And this is our OOTD for today. Ayan. Nag-lose tayo ng weight, guys, no? So, from
matabang-mataba nung umuwi tayo ng Pinas. Medyo pumayat na tayo ulit. So, after that, we have 3 rooms. Ito yung main door, guys. Pasok tayo kay Tin. Bago, ito ay 2 single bed. So, if you guys have 2 people na gustong magkahiwalay ng bed, so ayan. Meron ding cabinet and extra blanket. Sobrang daming blankets kasi sa amin din meron. Other naman is yung kay Diana. Meron ditong kasamang ano to, flat iron horse, tsaka flat iron. Naka-split type aircon din naman at kailangan na nating umalis kasi makaka-copyright tayo sa kanya. And then may cabinet din dito, guys. Ayan, may mga free sleepers dyan, pero gamit nga namin yung iba. So, dyan siya nakalagay. May hair dryer din. And may wifi din siya na kasama. Medyo mabagal lang kapag nandun ka sa may room ni Tin kasi nandito sa may sala yung pinaka-port. Then, meron naman din ditong king size bed. And meron din ditong malaking mga cabinets. So, okay yung room niya. Sobrang spacious. Medyo madilim lang yung setup kasi ang dark na nung lamp or clear. And then may split type aircon. Malamig yan, guys, kahit mukha siyang luma. And meron din kayong mirror for you to use. And ito yung nakakatuwa kasi medyo malaki yung apartment. Meron pa tayong sala. Ayan. May ano yan, L-type na sofa na may 2 nakaupo. Meron pang kitchen table or dining table. May flat screen TV na hindi namin magamit. Dahil, guys, hindi man namin maiintindihan yung sinasabi nila. May mga palamuti, may mga designs. And may kitchen. You can cook, guys, pero hindi na kami nagluto kasi dagdag lang yan sa oras na i-consume. Itulog na lang namin since we arrived here around 1 o'clock in the morning. Maaga pa yun, ha? Kasi nagpunta tayo ng Samil, nakarating tayo alas 3. Hindi ati alam kung may mga laman pa dito. Mukhang wala rin namang gamit na naiwan yung mga previous tenants. Ayan, meron lang mga pepper, pasta, and cups. And may microwave din in case may binili kayo sa labas na gusto nyong initin. And lastly, itong kanilang space for oven kung saan tayo nag-start ng vlog. And then, yung kanilang fridge. Ayan. So, yung nandito sa labas, guys, tanaw nyo, ito na yung pinakadaanan palabas. Mukha lang siyang squatters area, pero hindi. Ganun lang yung dating niya. Pero maayos yung vicinity namin. Kalmado lang. So, ayan guys. I-cut muna natin yung video kasi ay magpe-prepare na tayo para tayo ay makapag-start na ng tour natin. This is a DIY tour. We didn't avail any tour, guys, kasi we feel like mas okay siya. Dahil mas control namin yung time and mapipili namin kung ano lang yung gusto namin puntahan. Of course, isama natin kayo the whole day and we'll let you know of any changes or the order of the places that we will visit. And to cap off the day, we will be doing a 1 kilometer, more than 1 kilometer zipline. Ang pinakamahabang zipline dito sa Balkan. So yun lang at babalik tayo mamaya. Nandito tayo ngayon sa Old Bazaar. Parang 2-minute walk lang siya from the Airbnb. So maghahanap tayo dito ng breakfast and maglilibot na din para may magawa naman tayo. Ang cute ng mga tasa, guys, oh. Bili ka! Inulit ko lang yung sinabi ni Tim. Tapos inulit mo din yung yes. Bili ka! Ayun ang maganda, yung mga ano, ang cute talaga ng mga ganito nila. Kaya nga eh. Yung mga ganyan nila, guys, oh. Sobrang ganda.
Ayan, meron din pala silang hop on and off bus. So, nandito tayo ngayon dun sa likuran lang ng Old Street o yung Old Bazaar nila. Naghahanap lang tayo ng makakainan. Ayaw kasi namin nung nilalapitan kami, gusto namin free kaming nakakapag-check. Kasi parang feeling namin, obligado na kaming kumain kapag kinausap nila kami. Maghahanap muna tayo ng maayos na pwede natin kainan. And then, mag-start na tayo ng tour. Hindi ko muna i-video kasi wala naman tayong ka-video-video na dinadaanan. Ayan, naglalakad na tayo papunta ng... Saan tayo pupunta? Palace? Sa Tirana Castle. Birin nyo, no? Nasa likod ng mga building na ganito kagaganda yung castle nila. Siguro ko sa Pilipinas to nabash na. So, bigyan lang natin ng magandang preview, kaunti. Tapos lang din pala natin kumain sa Europa Cafe and yung naging bill natin doon ay 22 pounds lang. Meron kaming 4 na drinks, 3 frappuccino, 1 smoothie. May 2 kaming panini na sobrang laki at masarap. At ang overflowing na club sandwich na ubod na dami din ng patatas. So sobrang sulit niya. Para na rin siyang tanghalian namin. Dahil sobrang nakakabusog. Ang mura dito, kaya nga sabi ko sa kanila, sana lagi tayong nasa ibang bansa. Siguro mall to, no? Itong Taptani. Mas di natin pasukin. Doon muna tayo sa, spot. Saan ba? Tatawid doon sa dulo. Bago doon tayo sa dulo, tatawid muna tayo. Ayan, nandito na tayo ngayon sa loob. So, hawak pala to ng Toptani family. Then, may kaagaw sila dito. Then, tinayo siya ng mga 4 to 6 AD. So, ngayon, naging, na siya guys, naging area na siya for commercial, restaurants, and maraming mga ibang nakapalibot na mga kainan. Pero dati pinag-aagawan to. Then, nakuha siya ng Toptani family kasi mga rich and noble and educated daw sila. So sila yung nakahawak nitong rectangular space na to. So yung castle, wala na, ruins na lang to guys. Yung wall na lang yung naiwan. And then yung loob ginawa na nang nila as mga buildings para sa mga restaurant. Sayang, maigi sana to kung na-maintain nila. Pero anyhow, at least may part pa rin ng history na at least pinupuntahan ng mga tao dahil may mga restaurants na dito. Ayan, nakikita nyo sa harap nyo ngayon ang Pyramid of Tirana. It was built noong 1988 na nag-serve as museum dedicated sa former communist na leader na si Enver Hoxha. So, nung after ng fall ng communism sa Albania, ginamit daw siya sa iba't ibang various like conference center, even NATO base during the Kosovo War. Naging NATO base pala to nung Kosovo War. And the pyramid was renovated and reopened noong May 2023, transforming it into a hub for creative technologies and education, particularly for youth, under the name Tumo Center Tirana. The renovation added steps to sloping facades, allowing people to climb the structure, and integrated beautiful boxes within and around the original building to house various functions like cafe, studio, and classroom. Okay. Pero ang taas niya guys, hindi namin siya akyatin. Pagod lang kami. So nakita niyo naman na siya, so that's it. Ito guys yung itsura ng loob ng
Pyramid of Tirana. So, interactive establishment na siya ngayon. Ang daming ang daming nagbubusina. Anyway, pabalik na tayo dun sa Tirana Castle na under ng Anong celebration? isang pamilya. Nakalimutan ko yung name ng family. Tabtani. Tabtani. And then, papunta tayo dun sa mall kasi wala naman na tayo masyadong gagawin. Yun lang ang talaga dito. Wala na kayo masyadong agenda sa mismong city if you're after sa dagat talaga. Mamaya pa kasi tayo mag-zipline guys kasi medyo mainit pa. Tirik yung araw. So, sabi namin doon na tayo sa mga last few hours ng hapon para mas ma-enjoy natin siya. So, titingnan natin kung makapag-video din tayo sa mosque. Dumaan pala tayo ng St. Paul's Church. And ngayon ko lang din nalaman, akala ko si Mother Teresa of Calcutta ay Indian. Puro. Hindi pala. Siya pala ay Albanian Indian. Kaya pala marami ding churches dito or although isa lang naman yung nakita namin. Pati airport. Yung pangalan ng airport, Mother Teresa Airport. So yun. It's a good trivia na siya pala ay Albanian din. Mabalitaan natin kayo saan pa tayo mapapadpad next. Sana meron pa tayong mga spots na mapuntahan. Kasi sa gabi pa natin pupuntahan yung iba, yung Bloco District, yung Entertainment District nila. And then, ano pa ba? Yung iba pang establishments na kaya pa nating mapuntahan. Kasi this is our last full day dito sa Tirana. So ngayon nandito tayo sa Skanderberg Square. It's a public plaza dito sa center ng Tirana. It's named after a national hero, Greg Castrioti Skanderbeg, who led the resistance movement against the Ottoman Empire in 15th century. So yung mga landmark dito ay yung Skanderberg Monument, yung nasa gitna. May Natural History Museum din. Papakita ko sa inyo. Ayan, yung statue na yan, yan yung Skanderberg Monument. Meron ding National History Museum, yun nandun sa may drawings, yung mural. And then may Ethembe Mosque, yung naririnig yung nagdadasal kanina dito. Close siya for 30 minutes, then pwede natin siyang pasukin mamaya. And then Clock Tower of Tirana. Parang nasa likuran ko lang yung Clock Tower of Tirana kanina. Nandun yun sa bandang kabilang side, andito sa may area na to. Diyan. And then may Palace of Culture pa siya. So yun na lang yung mga kailangan nating hanapin. Ito ang Palace of Culture nila. So ano yun, halos nalibot na rin naman natin yung kabuuan ng Tirana and may mga nag-offer din dito ng mga shows, ganyan, yung mga Albanian nights. And kalmado tong trip na to. Wala tayong masyadong like activity na for today, like just roam around na lang kasi nandito naman na tayo sa city. If you are after talaga ng mga beach and mga activities, much better talaga na dun kayo magstay sa meal or sa Rande. And yeah, yun yung dalawang yun kasi yun yung nasa seaside talaga. Kaya much better na dun kayo magstay para mas ma-appreciate nyo yung ganda ng seaside nila. Kasi if you will be starting here sa Tirana, then magtutour lang, sobrang stressful niya kasi like 4 to 5 hours yung travel nyo. Papunta pa lang, one way. And then, so it will take up ng 8 hours. So, hindi nyo siya ma-enjoy. If gusto nyo ma-enjoy yung nightlife, much better magstay kayo dun sa mga areas na yun kasi mas okay siya at mas ma-appreciate nyo, mas ma-enjoy nyo at mas marami kayong magagawa. So, we'll just wait kung ano pa yung gagawin namin. Inaantay lang namin matapos yung dasal. Then, it will be my first time to enter a mosque. And para ma-appreciate din natin yung culture ng Muslim. So, yun lang muna for now and then I'll update you guys.
And, pumasok tayo dito sa mosque nila. Yan nasa likod. Nasa loob pa sila. Ako lang naiwan dito sa labas. And lumabas na rin ako agad. Nakita nyo naman doon sa montage natin yung pinaka parang altar nila. And hindi ko na napasok tong gilid kasi bigla akong napalabas. I mean, hindi ako pinalabas. Lumabas ako agad. Hindi ako nakapunta dito sa may gilid. Anyway, titingnan natin kung makakuha tayo ng shots kay RM. Then i-include natin siya before nyo to makita. And nasa tabi lang pala nito yung clock tower nung Tirana. Kala ko nandun siya sa likod kasi yung instruction ko kanina sa inyo nasa likod siya. So lipat natin sa kabila. And ayan, ang clock tower nila. Ang pinakamaganda pa rin na clock tower na napuntahan natin, of course, nothing beats, a Jet2 holiday. Charot. Nothing beats pa rin yung sa Prague. Yung pa rin yung pinakamagandang clock tower na nakita natin so far. And hopefully we can see a more intricate and mas magandang astronomical clock in the future. Now, babalik na muna tayo sa ating hotel or sa ating Airbnb. And then, after that, magbeberat tayo. I'll check kung masyado nang mahaba yung vlog. If yes, ikakat na natin dito para mag-newset tayo ng vlog para sa ating zipline at saka sa Berat City. Okay, babalikan ko kayo mamaya. Pabalik na tayo ng Airbnb dahil tatae muna ako, guys. And then, after that, tsaka tayo maglilibot ulit. I feel like mahaba na yung video natin kasi sa bahay pa lang naka 6 minutes na tayo sa room tour. So, I think ikakat ko na yung video dito and ipa-part 2 na lang natin yung Berat tsaka yung zipline natin. So, if nagustuhan niyo yung vlog, do not forget to like, please comment as well, and hit the notification bell and subscribe din kayo para updated kayo on our uploads. So, see you again guys later. Bye-bye! Init.